Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At at sa sa inyong inyo mga mga kapatid, kapatid, na na lubha lubha ako ako nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa salita, sa gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo isinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at sa ng inyo mga mga kapatid na kapatid, ako'y na kayo panalangin sa panalangin sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan ngayong ang mga martir ay aming ginugunita, upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahay. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumaba sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kaniyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumaksak na siya. Bumaksak na ang tanyag ng Babylonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu, at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat. Sabay wika, ganito ibabaksak ang tanyag na lungsod ng Babylonia, at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga awit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, flauta at trompeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain, at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Maaaring ang masasayang tinig ng ikakasal ang maririnig, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umawit ng ganito: Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito. Mapalad ang inaanyayahan sa piging ng kasal ng kordero. Ang salita. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kaniyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok sa Kaniyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal.
Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang malagad, kapag nakita ninyong kubkob na ang mga hukbo ng Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ng mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong ng mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala ang kani-kanilang landas. Ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning. Magandang umaga po. May katanungan po. When is the night darkest? When is the night darkest? Di po bang gabi madilim? Kung gabi madilim, anong bahagi ng gabi ang pinakamadilim? Ano daw? When is the night darkest? Sabi po ay, the night is darkest just before the dawn. Ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay yung bago magbukang liwayway. Bago magbukang liwayway, just before the dawn. Sa buhay ng tao, minsan may dumadating ng gabi, no? Gabi. May mga nakalagay kay Santa Teresa, the dark night of the souls. Dark night of the soul. Sa buhay natin, sa buhay man natin, dumadaan ang mga gabi, hindi yung gabing tutulog, no? Kundi parang may mga parte ng buhay natin na madilim, na kung minsan ay parang hindi natin, akala natin wala nang katapusan. At kung minsan mayroong madilim na nga, parang mayroon pang labis na labis ang pagiging madilim.
Ito po ay mga palatandaan na mahaba man ang gabi, ay matatapos din. At pagka ramdam mong napakadilim na, mas madilim kaysa ibang bahagi ng gabi, ibig sabihin ay malapit na ang pagbubukang liwayway. Malapit ng madaling araw. Ang ilang araw na po, ilang linggo na nga actually, mga pagbasa natin ay mula sa aklat ng pahayag, from the book of the Revelation. May naiintindihan po ba tayo? Ito po sa book of Revelation na binabasa natin, halos mga ilang araw na ilang linggo na, parang hirap punawain. Parang ang hirap punawain. Tulad po ngayong umaga, kung ano mga sinasabi. Simple lang naman pala ang ibig sabihin. Atin pong binasang mula sa aklat ng pahayag, pagkatapos ng napakaraming description, isa lang ang mangyayari. Na pagkatapos ng napakaraming problema ng mga Israelita sa Babylonia, ito po ay tungkol sa pagkabihag ng mga Israelita, pagkasira ng templo sa Israel, sa Jerusalem, at ang mga Hudyo'y binihag, at ang karamihan ay napunta sa Babylonia, at naging alipin, at naging mahirap ang kanilang buhay. I-describe po dito ngayon, na malapit na ang inyong pagbabalik sa Jerusalem. Pagkatapos ng napakaraming taon ng paghihirap sa Babylonia, guguho na, babagsak na ang Babylonia. At kayo, mga taga-Jerusalem, mga Hudyo, ay ililigtas na ng ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, sa hinaba-haba ng explanation, ang ibig lang, ang nais sabihin ng sumulat ng aklat ng pahayag, darating na ang inyong kaligtasan. Darating na ang kaligtasan. Ibig sabihin, pagkatapos ng napakahabang gabi, kung ngayon ay napakadilim sa inyong paningin at pananaw, then alamin ninyo na malapit na ang pagbubukang liwayway. Sa Ebanghelyong binasa natin, inilalarawan din ni Jesus ang napakaraming bagay na mangyayari bago gumuho, bago bumagsak ang templo ng Jerusalem. Bago. So, napakaraming sinasabi ang Panginoong Jesus. Pero finally, at the end, sasabihin ni Jesus, kapag nagsimula nang mangyayari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Napakatagal din silang nabuhay na masaya sa Jerusalem. Pero dumating ang panahon na dinidescribe ni Jesus dito ngayon sa Ebanghelyo, naghihirap sila at pinarurusahan sila dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Pero sinasabi ni Kristo, pagkatapos ng masakunang ito, darating ang anak ng tao. Darating ang pagliligtas. Mga kapatid, inulit ko. Sa buhay ba natin, darating ang gabi. Darating ang gabi. Kung minsan akala natin ay wala na ang katapusan. At kung minsan nararanasan pa natin na sa gabi na nga, mayroon pang napakadilim na bahagi ng gabing ito. When this sign comes, sinasabi ng ating mga pagbasa, alamin natin na pagsapit ng pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, huwag kang mag-alala sapagkat malapit na ang kaligtasan. Malapit na ang kaligtasan. Pagkatapos ng napakadilim na bahagi ng gabi, darating na ang bukang liwayway. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama ng may pananalig at hingin ang kanyang awa, ating itutugon sa bawat panalangin. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa panalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami.
Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway mamuhay sa kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang may alay. Mula sa lupa't buwan ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang may alay. Mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir. At pagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo, nang may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ko ay aming pasalamatan sa pamamagitan ngayong aming kagalakan na parangalan ang mga martir. Sila ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng poong San Jose ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin ni Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Far away from home, you must pray. Still will I seek you and gently take you with me and bring you back. Be Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pagkikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pasasalamat at parangal, handog namin amang banal, sa ginto mong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa. Binhing hasik sa mabuting lupa, alala umbaga bunga ay sagana. Batanggenyo man, may pusong dumamay agad at may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay. Pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon, sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay umabong. Birhen ng Kaysasay o Poong San Jose, ipanalangin niyo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.